Mga bro, isipin nyo ito, isang kongresista na nabahiran ng iskandalo, si Zoldico, kayang magpatayo ng isang private air fleet na mas malaki pa kaysa sa buong fleet ng ating Philippine Coast Guard, PCG. 6 na helicopters, 2 turboprop planes, at isang executive jet, lahat naka-register sa mga kumpanyang konektado sa kanya, na nagkakahalaga ng mahigit 4.7 billion pesos o $81 million. Samantala, ang PCG, na dapat ay nasa frontline ng pagbabantay sa ating malawak at kontestadong karagatan, ay hirap magpatrolya gamit ang ilang matatanda at limitado ng air assets. Dito lumalabas ang matinding irony at injustice, mga bro, isang ahensya na critical para sa maritime security, search and rescue, at anti-illegal activities, outmatched ng isang private collection ng isang politiko. Ang pagbubunyag nito noong September 24 ay ginawa ni Vince Dizon, bagong pinuno ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na sugpuin ang korupsyon. At malinaw ang mensahe, kung kaya ng isang opisyal na magtago ng ganitong kalaking yaman, gaano pa kaya kalalim ang butas ng underfunding at misallocation ng resources para sa ating defense sector. Mga bro, ang sitwasyong ito ay naging lightning rod ng public anger dahil nakikita ng tao ang malaking agwat, ang mga sundalo at Coast Guard na nagsasakripisyo araw-araw, kulang sa modernong kagamitan, habang may iilang opisyal na nagtatamasa ng lockery fleets na pwedeng sanay nakatulong sa bayan. Sa halip na mas maagang nakabili ng maritime patrol aircrafts o bagong helicopters para sa PCG, nauuwi sa bulsa ng iilan ang dapat pondo ng taong bayan. Dahil sa paulit-ulit na pag-abuso ng mga nasa kapangyarihan, nauurong tayo at napag-iiwanan.